Kalmadong sinasabi sa kanila ni Chi Chingmo na matagal-tagal na rin siyang nakabalik, habang pasensyosong naghintay sa kabuuan ng kanilang nakahihiyang sandali bilang magkasintahan. Bago pa man makalagpas si Lin Zichen sa kanyang pagkahiya, blangko nitong hiningi ang kanyang ipinangakong blood transfusion, at mabilis siyang sumang-ayon na tulungan ito. Habang ipinapadala niya ang sarili niyang chi at dugo ng direkta sa Pavilion Master, nalaman niya ang tungkol sa kamakailan nitong pakikipagkita sa tiwaling politikong si Ye Yongsheng. Lubos na gustong malaman ang pagkatao ng Pavilion Master ng Deputy Governor, ngunit nagawa rin niyang makakuha ng mahalagang impormasyon tungkol sa misteryosong Origin Land at sa kapangyarihan nito. Ang masakit na proseso ng blood transmission ay sa wakas nagbunga dahil nang siya ay ganap ng nakapagkarga muli. Tinulungan siya ni Chi Chingmo sa pamamagitan ng madaling pagtatanggal sa nakatatakot na marka ng sumpa na lihim na itinanim ng nakatutuksong fox goddess na si Sujuju sa loob ng kanyang katawan. Nang wala na ang mapanganib na sumpang iyon, sa wakas ay nakahinga na ng maluwag si Lin Zichen. Ngayong nakalikom na siya ng sapat na chi at dugo, ang makapangyarihang si Chi Chingmo ay dumiretso pabalik sa magulong kailaliman ng Origin Land, naganap na determinado na makahanap ng labasan mula sa kakaibang dimensyong ito. Samantala, hindi nag-aksaya ng anumang oras si Lin Zichen sa daigdig. Gamit ang matataas na kalidad na bloodbath pill ng Pavilion Master, tinulungan niya ang kanyang mga kakampi na gumawa ng malaking progreso sa kanilang pagsasanay, na nagpahintulot kina Mo Dongji at sa Academy din na may unlock ang kanilang mga unang acupoint habang mabilis na pinalalakas ni Ma Weiwei ang kanyang katawan. Hindi nagtagal pagkatapos yun, mismong noong nakakuha na sa wakas si Lin Zichen ng isang sandali upang magpahinga, ang kanyang mga magulang na sina Lin Yansheng at Zhang Wangshen ay nagulat sa kanya sa pamamagitan ng kapana-panabik na balita na magkakaroon siya ng isang panibagong nakababatang kapatid na babae. Pagkatapos ay hiniling ng kanyang ina kay Lin Zichen at sa kanyang kasintahan na si Shen Qingdong na hawakan ang kanyang tiyan upang maramdaman nila ang kahangahangang enerhiya ng sanggol. Masaya niyang nabanggit na kahit ang mga doktor ay nagulat sa kung gaano kaaktibo ang 7 buwang gulang na sanggol, na nagpapaniwala sa kanya na ang bata ay isang henyo. Nang ipatong ni Lin Zichen ang kanyang kamay sa tiyan ng kanyang ina, naramdaman niya ang kanyang hindi pa naisilang na kapatid na patuloy na sumisipa ng may pambihirang lakas, na nagpataka sa kanya kung may cheat ability ba ito upang maging kasing lakas din niya. Sa sumunod na ilang araw, patuloy na binabantayan ni Lin Zichen ang kanyang hinaharap na kapatid sa loob ng tiyan ng kanyang ina at napagtanto na hindi ito katulad niya. Ang mga galaw nito ay hindi sumusunod sa anumang mga pattern ng system, na nangangahulugang hindi pa ito nagigising ng isang system, ngunit siya ay isang pambihirang advanced na sanggol lamang na nagtataglay na ng kahangahangang likas na enerhiya. Pagkalipas ng isang buwan, natapos ang semester sa kolehiyo, at nagsimula ang bakasyon sa tag-araw. Si Lin Zichen ay nagtatrabaho ng husto sa kanyang cultivation at matagumpay na nabuksan ang kanyang ika-4 na acupoint, bagaman naghihintay pa rin siya ng anumang balita mula sa kanilang makapangyarihang tagapagligtas na si Chi Chingmo. Sa parehong pagkakataon, ang Heavenly Pavilion ay nagdaos ng isang dambuhalang recruitment drive na nag-akit ng mga sabik na cultivator mula sa kahit saan. Lahat sila ay nagtipon upang magmakaawa para sa isang masilayang hitsura ng sikat na Diyos na si Lin Zichen, na nagpilit sa mga recruiter na palamigan. Ang ulo ng madla sa pamamagitan ng pangako na ang mga sasali ay magkakaroon ng maraming pagkakataon na makatagpo siya sa hinaharap. Sa loob ng gusali, tumingin si Yuyan sa labas ng bintana sa sumisigaw na madla at itinanong kay Lin Zichen kung talagang plano ba niyang baliwalain ang kanyang mga tagahanga sa halip na bumaba upang batiin sila. Si Lin Zichen, na abala sa pag-meditate, ay nagsabi sa kanya na magkakaroon ng maraming oras upang makatagpo sila mamaya, dahil sa kasalukuyan ay mayroon siyang mas marami pang mahalagang bagay na dapat ipag-alala. Mismong noong sandaling iyon, pumasok si Liu Quanwu sa silid upang ibahagi ang dakilang balita na ang recruitment drive ay isang dambuhalang tagumpay, na nagdala ng 166 na bagong miyembro at madaling tinalo ang kanilang orihinal na layunin na 100. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanila na sina Lin Zichen at Shen Qingdong ay nakatakdang tumungo sa Origin Land sa lalong madaling panahon. Sa Origin Land City No. 1, ang isang squad ng mga elite recruit ay nakakuha ng kanilang mga pinakabagong resulta ng pagsusulit mula sa kanilang kalbong tagapagsanay. Habang siya ay nadidismaya sa karamihan sa kanila, labis niyang pinupuri ang 19 na taong gulang na si Luo Chenzo.
Kakagawa lamang niya ng isang dambuhalang pagtalon mula sa ika-13 patungo sa ika-9 na pwesto sa mga ranggo, na nagpapatunay na siya ay isang makapangyarihang henyo. Patuloy siyang ipinagmamalaki ng tagapagsanay, na sinasabi sa grupo na inaasahan niyang babasagin ito ang record para sa pinakabatang kapitan ng squad sa kasaysayan. Gayunpaman, hindi ang lahat ay masaya na may isang baguhan na lumalamang sa kanila. Ang isang recruit na may kulay ube na buhok ay nagrereklamo ng pag-ulong, na nagrereklamong walang saysay na ikumpara ang mga normal na tao sa isang inhumane na tulad ni Chenzo. Sa pagkarinig sa kanyang mga dahilan, ang tagapagsanay ay nawalan ng timpi. Sumigaw siya na ang pinakamalaking banta sa daigdig ay katunayan ang mga inhumane na mukhang-mukha nila, at hindi ang mga kakaibang beast o halaman. Ipinaalala niya sa squad na nakatatanggap sila ng mga walang katumbas na halagang resources para sa ebolusyon partikular upang malampasan ang mga inhumane na ito. Binabalaan niya ang babaeng may kulay ube na buhok na kung magsasalita pa ito ng ganoong kabalbalan muli, tatanggalan niya ito ng mga resource at ibibigay ang mga ito sa iba. Sa matinding takot, mabilis nitong itinungo ang kanyang ulo at humingi ng paumanhin. Pagkatapos ay inutusan ng tagapagsanay ang 7 recruit na mababa ang pagganap, kabilang ang babaeng may kulay ube na buhok, na may 1 para sa karagdagang pagsasanay habang ang mga nagtagumpay ay pinauwi na. Habang umaalis sila, pinag-uusapan ng mga nakapasok na recruit ang nakatatakot na bilis ng paglakas ni Chenzo. Nakarating lamang siya sa Advanced 6th rank kamakailan, ngunit pagkalipas lamang ng isang buwan ng pagsasanay, naabot na niya ang Advanced 7th rank. Bagaman ganoon, tumatanggi silang maramdaman ang ganap na kababaan. Ipinaalala nila sa isa't isa na kapag naabot na nila ang rare rank, magagamit na nila ang exotic beast gene fusion, isang pagpapalakas na hindi magagamit ng mga inhumane, na sa huli ay magpapahintulot sa kanila na malampasan siya. Pabalik sa bulwagan ng pagsasanay, malamig na binabalaan ng tagapagsanay ang natitirang grupo na hindi sila papayag na umalis hanggat hindi nila sa wakas na-meet ang kinakailangang pamantayan. Doon sa Shanghai University's Pure Human Research Institute si Lin Zikhen ay malalim sa pag-meditate. Matagumpay niyang ni-unlock ang 6 na acupoint sa kanyang puso, utak at katawan na nagtutulak sa kanyang biological level sa Advanced 6th rank grade perfection at nagdadala sa kanya ng napakalapit sa ika-7 rank. Sa kabila ng kanyang mabilis na progreso, hindi maiwasan ni Lin Zikhen ang mag-alala. Ang Pavilion Master na si Qi Qingmo ay malalim pa rin sa mapanganib na Origin Land at hindi pa nakababalik. Bigla, ang telepono ni Lin Zikhen ay nag-buzz sa isang high-priority na mensahe. Ang paghihintay ay sa wakas natapos na habang sila ay opisyal na sinasabihan na mag-empake ng kanilang mga gamit at maghanda na pumasok sa Origin Land. Hindi nagtagal, nagtipon sila sa helipad ng campus upang maghintay sa kanilang transportasyon. Si Lin Zikhen at ang kanyang kasintahan na si Shen Qingan ay nagsabi ng kanilang mga huling pamamaalam sa kanilang mga tagapayo at kaibigan bago simulan ang pambihirang mapanganib na misyong ito. Hinihimok ni Yuyan kapwa sina Lin Zikhen at Shen Qingan na unahin ang kanilang kaligtasan sa ibabaw ng lahat ng bagay, na ipinaalala sa kanila na walang resources para sa ebolusyon ang may halagang itapon ang kanilang mga buhay. Hinayla ni Modongji ang kanyang alagad na si Shen Qingan sa tabi upang bigyan siya ng ilang payo tungkol kay Luo Chenzo. Binabalaan niya na si Shen Chenzo ay naging napakasolitaryo kamakailan at bihirang makipag-usap sa kahit kanino. Kaya hindi dapat niya ipilit ang isang mainit na pagtanggap. Tumango si Shen Qingan at nangakong panatilihin ang kanyang distansya. Si Liu Chuanwo ay nagbigay rin kay Lin Zikhen ng isang huling krusyal na misyon. Ipinaalala niya sa kanya na maghanap ng anumang balita tungkol kay Pavilion Master Qi Qingmo kapag nakarating na siya sa Origin Land, at alamin kung bakit ito nawalan ng pakikipag-ugnayan ng napakatagal. Tiniyak ni Lin Zikhen sa din na hahawakan niya ito. Matapos sabihin ang kanilang mga pamamaalam, sina Lin Zikhen at Shen Qingan ay sumakay sa helikopter at kumaway habang sila ay lumilipad pataas, patungo sa Kyoto upang opisyal na pumasok sa magulong Origin Land. Sa Special Training Building sa City No. 1, tinipon ni Instructor Lan ang kanyang 7 nahihirapang na recruit. Inanunsyo niya na ngayon ang huling pagsubok sa kanilang isang buwang pagsasanay, na binabalaan sila na huwag siyang bibiguin. Ang squad ay sumaludo at malakas na nangakong hindi nila siya bibiguin. Ipinaliwanag niya na ang kanilang pagsubok ay may 3 nakapapagod na yugto.
Ang unang pagsubok ay ang exotic plant stage kung saan sila ay itatapon sa isang mapanganib na lugar na pinamamahayan ng mga karniburong mutant flora. Kung makaliligtas sila sa mga halaman sila ay agad nalilipat sa stage 2. Ang exotic beast stage na gumagapang sa mga nakamamatay na halimaw. Ang ikatlo at huling yugto ay confidential ngunit idinagdag nila ang isang pangunahing tuntunin. Bago nila ito maabot kailangan nilang maghiwalay at umabant ng ganap na nag-iisa. Ang pagtatangkang magtulungan ay isang automatikong pagkabigo. Habang ang dambuhalang bakal na pintuan ay bumubukas, sinabi sa kanila na ang lahat ay nakasalalay sa kanilang sarili, na nag-iiwan sa kanila na humakbang sa loob at alamin kung paano mabubuhay.